Mga kapuso, huwag basta-basta maniniwala sa mga natatanggap ninyong text message. Lalo na kung ang sinasabi meron kayong kaso at aarestuhin na raw kayo. Scam yan. Ayon sa pulisya, narito ang eksklusibo kong pagtutok. Nakatanggap na ba kayo ng ganitong text message? Na kesyo, meron daw kayong kaso at aarestuhin na raw kayo. Nakabanggit sa itaas ang isang tanggapan sa PNP at ang mga salitang warrant at subpoena. Sinasabi pa rito na may sheriff na sasama para i-check ang inyong property. Maaari naman daw kayong kusang sumuko para maiwasan ang gulo sa inyong lugar. Sa dulo ng mensahe, nakasulat ang pangalan at ranggo umano ng isang opisyal daw ng PNP. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, kalokohan ang lahat ng ito. Ito yung warrant of arrest scam. Yung mga nakaka-receive to, natatakot sila, tapos nagbibigay ng contact number. Pag nakausap mo na, hihingin ka nila ng pera para hindi ka na ng warrant of arrest or sisingilin ka na nila ng bail para hindi ka nahulihin. So yun yung modus nila. May iba't ibang bersyon ang mga mensahe, pero ang pagkakapareho, ang pananakot ng pagka-aresto. Itong isang text message, galing pa umano sa piskal o prosecutor. Para maiwasan ang aresto, tumawag daw sa ibinigay na numero para sa pakikipag-areglo. Paliwanag ng PNP bukod sa mali-mali ang grammar, kapansin-pansin din sa scam messages ang hindi accurate na mga impormasyong nakasaad. Pati yung paggamit ng pangalan, ng rank ng officer, PSSUPT, Police Senior Superintendent, which is hindi na natin ginagamit ang ganong rank matagal na. The way they construct the message, talagang hindi na siya kapani-paniwala. Usually yung mga text messages na ito, nanggagaling sa social messaging apps, yung mga WhatsApp, Viber, yung mga encrypted, end-to-end encrypted. Ibig sabihin, ano yun? Kasi, with the use of the internet, pwede ka nang ma-hide mo yung identity mo doon. Pakiwari ng pulisya, may kasabwat sa korte ang sindikato na ito. Mga tao raw kasi na talagang may kaso ang madalas na pinadadalhan at nabibiktima. Paalala ng pulisya sakaling may matanggap kayong mensahe gaya nito. Ignore nyo or pinakaunang gawin kung talagang may fear kayo na pwedeng may kaso kayo, puntahan nyo po yung court. Yun ang dapat nating ipaalala sa publiko. Wala po tayong mga court orders, warrant of arrest or any other court orders na manggagaling through text messages. Pinapadala po yan ng korte at meron silang mga liaison officer who will do that. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Posible uli ang oil price hike sa susunod na linggo. Hanggang piso at 50 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina. Hanggang 60 sentimo kada litro naman ang sa diesel, habang hanggang 80 sentimo naman ang posibleng dagdag presyo ng kerosene. Ayon po yan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau base sa 4 na araw na trading. Hindi lang daw sa West Philippine Sea ang laban na dapat tutukan ng Pilipinas pagdating sa China. Sabi ni AFP Chief Romeo Browner, nang i-impluwensya na rin umano ang China sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, negosyo, lokal na pamahalaan maging sa media. Nakatutok si Joseph Moro. Sa mga insidenteng tulad ng June 17 sa Yungan Shoal, nang harasin ng mga China Coast Guard ang mga sundalong Pilipino, malinaw na makikita ang tensyon sa rehiyon pero tila may kakaibang bantang dapat harapin, bantang hindi nakikita. Ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., ito yung United Front Works ng China. Dito unti-unti raw pumapasok ang China sa pamamagitan ng pang-iimpluwensya nito sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, negosyo, lokal na pamahalaan, maging ng media. One way of fighting really without firing a single shot is to infiltrate into the various sectors of society, degrade the value system, parang tayo-tayo mag-aaway-away. Kaya dapat bantayan natin ito. Wala namang pinangalan ng mga individual o grupo si Browner.
Dagdag pa ng AFP kasabayan ng mga fake news na kumakalat na layong manakot sa publiko. Kinumpirma naman ng National Security Council o NSC na may mga individual at grupo nga na tumutulong sa pagpapalaganap ng naratibo at impluensya ng China. Pero hindi naman sila makasuhan. Wala pa tayong mga specific na batas on foreign malign influence, not unlike other countries. Ang mahirap kasi sa mga gaya nating bansa na demokrasya, there's a very thin line between freedom of speech and opinion and calling them treasonous, no? Okay. But we want to expose them, no, for what they are, para yung tao na yung maghusga. Mabuti na lamang daw at malakas ang suporta ng publiko sa pulisiya ngayon ng gobyerno tungkol sa West Philippine Sea. Pero madali naman daw malaman kung sino ang mga kinakasangkapan lamang ng China. Pag nakita mo na pinaparot essentially yung misinformation, yung fake news, yung malinformation of coming from Beijing, then you can 99% be assured that that is United Front work. Nakita mo na rinam yung Philippine vessel ng Chinese Coast Guard. And yet, ang sasabihin nitong vlogger na to or social media influencer is tayo yung nag-ram. Sa susunod daw na mag-operate ang mga sundalong Pilipino, magkakabit na ng mga patch ng watawat ng Pilipinas bilang simbolo ng patriotismo, pagkakaisa at ang pagtataguyod ng AFP sa soberanya at territorial integrity ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa mga nagpaplano pa lamang ng gagawin ngayong weekend, ingat dahil posibleng magpatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Walang namamataang bagyo pero malawak po ang sakop ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nakakaapekto yan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Maulan kapag ito ang dominant weather system dahil binubuo ito ng makakapal na ulap mula po sa convergence o pagsasalubong ng hangin. Easterlies ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng hapon may tsansang umulan sa Ilocos Provinces, Palawan, Mindoro Provinces, Calabarzon, Camarines Provinces at Isabela. Posibleng maulit yan sa linggo. May malalakas na bugos na maaaring magpabaha kapag nagtuloy-tuloy ang ulan. Pati sa Metro Manila bukas, may tsansang umulan. Ganyan din sa linggo bago magtanghali. Kaya kung may lakad, huwag kalimutang magdala ng payong. Uulanin din ang Panay Island, Negros, Samar at Leyte Provinces, Northern Mindanao, Davao Region at Soc-Sargen. Halos ganito rin ang posibleng maranasan pagsapit ng linggo. Pero mas matitindi na ang ulan sa Mindanao. May mga probinsyang ilang araw nang binabaha kaya patuloy na maging alerto. Uupo bilang bagong Prime Minister ng United Kingdom ang kandidato mula sa Labour Party na si Keir Starmer. Ito po ay matapos ang landslide victory ng kanyang partido sa eleksyon kung saan nakuha po ng Labour Party ang mayorya sa mahigit 600 upuan sa parlamento. Papalitan niya sa pwesto si outgoing British Prime Minister Rishi Sunak mula sa Conservative Party. Natudukan ng pagkapanalo ni Starmer ang 14 na taong pamamalakad ng mga Conservative sa United Kingdom. Hindi pa tapos ang pakikilet Volt-In dahil tampok sa isang Toy-Con sa Laguna ang 20 feet tall na Voltes 5 robot. At di lang dyan nakisaya ang Kapuso Stars kundi pati sa makulay at maliwanag na parade of lights sa Tacloban. Yan ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Mistulang wonderland ng mga laruan ng isang mall sa Santa Rosa City, Laguna sa pagbubukas ng Toy Fest 2.0. Dinayo yan ng mga pop culture junkie dahil sa daan-daang toy displays. From anime, superhero and villains, cartoon characters at life-size action figures. Very nostalgic po kasi parang tunay nga po kasi ang laki. Bringing their A-game at talagang in-character naman ang mga cosplayer. Agaw pansin din ang nakakalulang Voltes 5 Legacy Robot sa taas na 20 feet na siya ring pinaka-main attraction at centerpiece ng Toy Fest. Paboritong selfie spot ng mga young and young at heart. Mas nakumpleto pa ang Voltes 5 experience ng mga dumalo sa Toy Fest nang makabanding nila ang cast ng live-action series na sina Radson Flores, Rafael Landicho at Jamir Sabarte. Pati na si Kapuso host and sparkle artist Kaloy Tingkungko. Nakataba siya ng puso kasi may mga fans pa din na gustong-gustong maka-interact kami. Marami pa rin pong gusto tumangkilik sa amin. Marami pa rin pong gustong pumunta sa amin at syempre magpapirma, magpa-picture. Knowing yung mga tao na updated lahat sila lagi sa group ng Voltes 5 is nakakatuwa lang talaga.
Sa Sangyao Festival Parade of Lights sa Tacloban City, Leyte, nakifiesta ang cast ng Widows War na sina Juancho Trevino at Matthew Uy nitong weekend. Isa yan sa highlight ng pagdiriwang, kung saan 13 contingents ang nagpasiklaban ng kani-kanilang floats. Isa ang float ng GMA Regional TV sa inabangan sa parade route. First time ko yata dito sa Sangyao Festival. Sobrang daming tao. Mainit talaga yung pagtanggap nila sa amin. Widows War, sana manood kayo mga kapuso. GMA Prime. Masaya po ako na nabigyan po ako ng pagkakataon na maikot po itong Tacloban. Mga kapuso, another murder mystery na naman po ang ating susubaybayan, Widows War. Ayan. Happy Sangyao Festival! Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Paul Hernandez, nakatutok 24 oras. Posibleng ipagbawal ng Health Department sa bansa ang mukbang vlogs o yung online content ng paglantak ng sangkatutak na pagkain. Sabi ng DOH, meron itong masamang epekto sa kalusugan, hindi lang sa mga vlogger, kundi pati sa mga nakakapanood nito. Nakatutok si Marie Zumali. Matapos masawi ang kilalang mukbang vlogger na si Dongs Zapata noong June 13 pagkatapos umanong kumain ng piniritong manok at atakin sa puso, na bahala raw ang Department of Health sa insidente. Kasabay ng pagpapaimbestiga ni Health Secretary Ted Herbosa kung may kaugnayan ba sa pagmumukbang ang pagkamatay ni Dongs, ay nag-issue na rin siya ng public health warning laban sa pagmumukbang at nais na rin niyang iparegulate ito. It's a bad practice because people make content by overeating. And overeating is not healthy. It will lead to obesity, and obesity will lead to hypertension, heart conditions, non-communicable diseases, and even heart attacks. Sabi ng DOH, batay sa mga pag-aaral, ang laging panonood ng mga ganito ay maaaring mauwi sa eating disorder o internet addiction. Kaya napakadelikado raw na ipinalalabas ang mga ganito sa social media. Because other people copy it. Other people will also do the same because they earn money from doing a video blog of mukbang. So it's risky for them. Kung sakali naman daw na makitang may kaugnayan ng pagkamatay ni Dong sa kanyang pagmumukbang, sabi ni Secretary Herbosa, posible na tuluyan nilang ipagbawal ang mukbang vlogs. Kasi nga, you are promoting unhealthy behavior to the Filipinos. So I can ban it locally. I can propose for banning mukbang locally, even ask the DICT to stop those sites. Kasi para rin siyang food pornography. It's actually making people eat like gluttons. You can earn income as long as it does not produce health risks. If you're earning income from something that is a public health threat, I will have to stop you. Naiintindihan naman daw ng full-time content creator at mukbanger na si Richard ang nais ng DOH at wala raw silang magagawa kundi sumunod kung ipagbawal ito. Pero paliwanag niya, hindi naman puro masama ang naidudulot ng pagmumukbang nila. May mga viewers po kami na may mga sakit, mga walang ganap pong kumain, na nagpapasalamat po sa amin dahil nagkakaroon po sila ng gana kapag napapanood po yung mga video namin. Siyempre, doon po, yun po yung nagiging gasolina namin para magtuloy-tuloy. Nasa disiplina raw ng content creator kung hahantong sa masama ang kanyang mga ibina-vlog. Isang beses lang po ako nakain sa isang araw. Tapos, naglo-low carb pa ho ako. Disiplinado po kasi kami. Kahit naman yung mga regular na tao, depende yan sa ating, yung ating disiplina sa pagkain. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa matinding pag-ulan. At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa tindi ng rumaragas ang tubig, gumuho ang bahagi ng kalsadang yan sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Mabuti na lang at walang nadamay sa mga patawid na sanang residente. Paghupa ng baha, naglagay na lang muna ng mga piraso ng kawayan para pansamantalang madaanan. Malakas din ang agos ng tubig sa ilang kalsada ng South Upi, Maguindanao del Sur. Umapaw kasi sa kalsada ang tubig mula sa isang sapa dahil sa mga pagulan. Stranded tuloy ang mga motorista at residente, pero may ilang naglakas loob na sumuong. Sa bayan ng Datupiang naman, mamayang gabi, kailangan na po namin umalis dito kasi po habang tumatagal, tumataas pa rin yung tubig sa amin. Naghanda na sa paglikas sa mga residente sa Barangay Kalubihan dahil sa pangamba ng patuloy na pagtaas ng tubig. Ito po yung kalagayan namin dito, sir. May ilang hindi pa makalabas ang bahay, pero may ilang sinuong abot bewang na baha para kunin ang importanteng gamit. Ganyan po yung kalalim niya, yung mga bahay po.
Nagmistulang malawak na ilog naman ang mga kalsadang ito ng Coronadal sa South Cotabato. So grabe na gid siya gabaha, lapit na lang gid siya mag-apaw. Sa lakas at tagal ng buhos ng ulan, umapaw ang tubig mula sa Taplan River at mga sapa. Nagpalala pa raw sa sitwasyon ang ilang nagbarangdalaw yan ng tubig. Bumuhos din ang malakas sa ulan sa Makilala, Cotabato, kaya binahari ang ilang kalsada. Ayon sa Pag-asa, mga pagulan na nagpabaha sa Mindanao ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Taon-taon naglilibot ang GMA Kapuso Foundation sa mga liblib na lugar para mamahagi ng school supply sa mga nangangailangan ng mag-aaral. Ngayong papalapit na ang pasukan, uumpisahan na natin ang unang hakbang sa Kinabukasan Project. Kaya ngayon pa lang, kami po ay nagpapasalamat na sa mga donors, sponsors, partners at volunteers na nakapagbigay ngiti sa mga mag-aaral ngayong paparating na pasukan. Sa loob ng 28 taon, iba't ibang mukha ng kahirapan at sakripisyo ang aming nasaksihan sa pagsasagawa ng unang hakbang sa Kinabukasan Project. Anumang pagsubok ay handang lampasan ng mga mag-aaral para makamtan ang tunay na kayamanan, ang edukasyon. Kabilang sa nabigyan natin ng bagong bag noong nakaraang taon, ang ilang mangyang hanunuo sa Oriental Mindoro. Nasako ang nagsisilbing bag ng mga mag-aaral. Ngayon lang makatanggap ng 5 oras lang sa amin. Bumaba. Mahirap ang daan. Bunsod ng mga nagtataas sa nabilihin, hindi na pagtutuunan ng pansin ng ilang magulang ang gamit pang eskwela dahil sapat lang ang kita. Bilang tulong sa mga magulang, handog natin ang school supplies para sa mga bata. Handa nating tahakin ang malakas na hampas ng alon at matataas sa bundok. Maabot lang ang mga liblib na lugar. At sa papalapit na pasukan, naghahanda na tayo para sa pamamahagi natin ng mga kompletong gamit pang eskwela sa 60,000 mag-aaral sa 25 probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat din sa lahat ng partners at volunteers at donors na nakiisa sa aming proyekto. Paborito ko po na mag-aral para po makatapos ako pag-aaral at nang makatulong po ako sa magulang ko nang hindi na po ko naghihirap. Mga kapuso, ang inyong suporta sa proyektong ito ay malaking tulong para sa kinabukasan ng kinder at grade 1 students. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Louis Rier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada.